Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikatlong kabanata ng Ezra at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Tayo ay nagpapasalamat na tayo pinangungunahan ng Diyos na basahin ang librong ito. Mababasa po natin ang kasaysayan ng mga ito dito. Sa pagbabasa po nito, atin pong mapapansin na tayo ay nasa dulo na ng lumang tipan. Tulad ng ibinahagi ni Pastor Gloria, ako man din ay naantig. Naroon ang pagtatayo ng pundasyon ng altar. Ang Diyos ay nagtatayo maging ng mga tao. Oo, ang templo ay mahalaga, ngunit ang komunidad ay mahalaga din. Ngayon, sa pagtingin po natin sa Ezra, makikita po natin ang kahalagahan ng komunidad. Dito sa kabanatang ito mababasa natin paulit-ulit na sinasabi ang sila. Ang tinutukoy po nito ay ang mga tao. Ito po ay isang malaking katagumpayan sa liburong ito. Noong nakaraan, si Moses at ang Israel noong araw ay mayroong kaloyoan. Ang madalas na mangyari ay ang Diyos ay nangungusap kay Moses, pagkatapos kakausapin ni Moses sa mga tao, mga tao ay mangungusap kay Moses, pagkatapos ay sasabihin nito sa Diyos. At napansin po natin ang mga Israelita para bang hindi pa po sila nakakaalis sa kanilang Ehipto. Ngunit naroon na kumilos ang Diyos sa puso ng bawat isa. Ang focus nito ay ang magkaroon ng tamang komunidad, magkaroon ng pagbabago sa komunidad. Ngayon, sa pagbabasa po natin tungkol dito, hindi na po ito tulad ng panahon ni Haring David at ni Solomon, na kung saan isang tao lamang ang kinakausap ng Diyos o kaya inaanting ng Diyos, bagkus ay naroon na isang buong komunidad ng kinakausap ng Diyos. At mapapansin po natin na patungo sa bagong tipan ay ganoon din po na inantig o kaya kumilos ang Diyos sa puso ng maraming mga tao.
Noong una, ang libro ng Jeremiah at Nehemiah ay isa lamang. Sa libro ng Ezra, mababasa po natin ang tatlong mga leader. Kung kutuusin, maging sa mga librong ito ay wala pa si Ezra. Makikita po natin dito sa chart na ito ang tatlong panunumbalik na ginawa ng Israel. Ang una ay ang kay Zerubbabel at Joshua na siyang mababasa po natin ngayon. Pagkatapos ng 70 taon, ang ikalawa ay pinangunahan naman ni Ezra na isang iskriba. Pagkatapos, sumunod ay si Nehemiah. Ang migrasyon na ito, tinatawag nilang alya, ay nahati sa tatlong pagkakataon. At bawat panahon ng panunumbalik ay may kanya-kanyang description. Ngayon naman, sa pagbabasa po, tingnan po natin ang mapang ito. Sa ikalawang pagbabalik, hindi sila gumagawa ng isa pang hiwalay na syudad, bagkus ay isa lamang lugar na nasa ilalim pa rin ng paghahari ni Ciro. Ang mga Hudyo ay nanumbalik sa Jerusalem at noong mga panahon na yon, ang mga Persian ay ang Persia ay mula Afghanistan hanggang Turkey. May mga tao na nakaranas ng pagkabihag pagkatapos ay nabigyan ng pagkakataon na manumbalik. Maipagpapalagay po natin na may mga bata noon na naging bihag pagkatapos ng ilang mga taon ay nakabalik din sa Jerusalem dahil ito ay naganap matapos ang 70 taon. At ang kabanatang ito ay bibigyan po natin ng pamagat na mula sa verse 1. Tayo ay magsama-sama upang malikha ang templo ng Diyos. Sabi sa verse 1, pagsapit ng ika-7 buwan, ng mga Israelita ay panatag ng nanirahan sa kanilang bayan. Isang araw, lahat sila ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Ito po ay tungkol sa pagkakataon sa mga tao at sa lugar. Ito po ay panahon ng pista ng tabernakulo. Ito po ang kumbagay bagong taon ng mga Hudyo.
Sila ay hindi lamang napalaya, bagkus ay nagtipon din sila sa Jerusalem. Sa verse 2, sabi dito, ay ginawa din po nila ang altar ng Diyos. Ang ama ni Joshua na si Jehozadak ay ang huling pari o ang unang pari pagkatapos ang kanilang pagkakalaya. Andun din si Zerubbabel, naging leader ng Israel. Zerubbabel, ang ibig sabihin po nito ay buto na naitanim sa Babel. Kung tutuusin, si Zerubbabel ay hindi po lokal o kaya hindi po siya taga Jerusalem. At ito ang unang pagkakataon na kanyang makikita ang kanyang pinanggalingan. Dito, nabanggit po dito mga kamag-anak, ngunit kung tutuusin, ang tinutukoy po nito ay mga kakilala o kaya ay mga kasama. Naroon na pinangungunahan ni Joshua ang kapwa niya mga tao, maging din si Zerubbabel. Pagkatapos ay sinimulan nilang gawin ang altar ng Diyos. At pagkatapos na gawin ang altar ay kailangan nilang maghandog ng mga susunuging handog doon. Ito ay napaka-espesyal. Sa kanilang pagbabalik, ang unang ginawa nila ay ang maghandog ng mga susunugin. Ang ibig sabihin po nito ay ang buong puso na paghahandog sa Diyos, o kaya ay pagsasabi na ang aking puso ay buong-buo kong inialay sa Diyos. Ang altar na ito ay 70 taon pong hindi nagamit at madalas ay nakikita lamang sa loob ng templo. At hindi maaaring magkaroon ng altar sa labas ng templo dahil wala doon ang presensya ng Diyos. Kung kaya naman marami sa mga Israelita ay kailangang magtungo sa Jerusalem para maghandog. Kung kaya sa verse 2 makikita po natin dito ang panunumbalik ng pagpupuri ng Israelita sa Diyos. At sa panunumbalik ng kanilang pagpupuri, ito po ay napakahalaga. Ito ay mahalaga dahil kailangan nilang ibalik ang dapat na ugnayan na mayroon sila sa Diyos. Ito ay napakahalaga dahil nagagawa nila ito sama-sama bilang mga tao kahit na sila'y nanggaling sa iba't ibang mga background. Sa kanila ay may mga matatanda na pinanganak sa Jerusalem, pagkatapos ay naging bihag, pagkatapos ay nakabalik sa Jerusalem. At kailangan nilang sundin ang isang tao na kailanman ay hindi naman nakita ang Jerusalem. Maaaring mayroong halo-halong mga pakiramdam noong araw. Halimbawa,
Naroon ang malaking pagkakaiba pagdating sa mga nanumbalik sa Jerusalem. Kung maalala po natin, si Daniel ay naroon na mas lumaki sa kanyang bayan. Tapos mayroon din si Esther na naging reyna sa Persia na taga-ibang bansa at kanyang sinusunod kung ano man ang kultura ng Persia. Kung kaya si Esther at ang kanyang hari na si Xerxes, madalas ay mayroon silang madaming mga piging at iyon ay ipinagkakaloob ng Persia. May mga Israelita na may pagkakaiba kumpara sa mga pinanggalingan nilang mga banyagang bansa, ngunit mayroon ding mga katulad ni Esther na namuhay na parang banyaga. Ngunit nang sila ay maanting ng Diyos at kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay, sila ay ginamit pa rin niya para sa kanyang ikaluluwalhati. Ito ay pagpapaalala po sa atin na ang pagbabalik na ito ng pabalik sa Jerusalem ay tila ikalawang uri ng Exodus. Ngunit makikita natin na ito ay sama-samang ginagawa ng mga tao. Tinawag ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Tayo man din, bago pa man po tayo makarating sa iglesia, ay nabubuhay po tayo sa kadiliman. Ngunit ang Diyos ang nagudyok ng ating mga puso upang dalhin po tayo sa kanyang presensya. At siyang nag-udyok din para makabalik tayo sa kanyang pagkakatawag sa atin. At sa sama-sama nating pagtitipon, ang pinangangalaga ng Diyos ay hindi ang temple o ang gusali na mayroon tayo. Ang kanyang tinitignan ay kung sama-sama tayong nagpupuri sa kanya. Kung sa atin pong mga puso ay kaya po nating isuko kung ano man ang ating mga pagkakaiba, maaaring naroon ang maraming pagkukumpara, hindi pagpapatawad, at pagkakaroon ng galit sa isa't isa. Ngunit sa pagdulog natin sa Diyos at pagsamba sa Kanya, siya ay kikilos sa ating mga buhay. Ang Diyos ay lumilikha ng isang komunidad na tunay na magpupuri sa Kanya. Kaya pagdating sa section 1, kung tuwing pinag-uusapan po natin ang pagkakaroon ng puno ng buhay na iglesia, ang pinakapunto ay kung tayo po ba ay isang puno ng buhay. Atin pong pinapahalagahan ang ugnayan na mayroon tayo sa iba, sa ating cell leader, sa ating mga cell member. Maaaring naroon ng maraming pagkukumpara at mga madilim na gubat sa ating pong mga puso. Kadiliman sa ating mga puso. Ngunit makikita natin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang komunidad na mayroon tayo. Kaya nga maging sa ikalawang templo na ito, makikita natin ang perspektibo ng Diyos pagdating sa pagkakaroon ng templo. Kung babalikan po natin ang libro ng Kronika at ng mga hari, madalas ay sinasabi po doon kung ilang ginto ang mayroon, ilang mga pilak ang ginamit. Ngunit sa libro ng Ezra, ang focus ay ang muling pagtatagdag ng komunidad.
kung ang paglikha ba ng komunidad ay kanilang ginagawa bilang isang komunidad. Kaya ang focus ay hindi kung gaano kaganda ang iglesia, bagkus ay kung ang komunidad nga ba ay sama-samang handa. Ang pinakamahalaga ay kung malusog ba ang komunidad na mayroon. Verse 6, sabi po doon, sa pagsapit ng unang araw ng ikapitong buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh kahit hindi pa nasimulang muling itayo ang templo. Nang manumbalik ang kanilang paghahandog, at sa templo ay mayroon lamang isang parisukat na hugis sa gitna, dahil ang pundasyon ng templo ay hindi pa po nagagawa. Ang ikalawa ay verse 7 hanggang 13, tungkol po sa paglalagay ng pundasyon ng templo. Kung kaya naman ang bahaging ito ng templo ay tungkol sa paglalagay ng pundasyon ng templo bilang isang nang may pagkakaisa. Sorry. Seven, kumuha sila ng mga sweldoang tagatapyas ng bato at mga karpintero. Nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin at langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong cedar na dadali ng mga barko mula sa Lebanon patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula kay Haring Ciro ng Persia. Ang mga pari at levita ay nanumbalik sa kanilang mga posisyon. Ito ay napakahalaga. Dahil dito sinasabi po ng pundasyon ng templo ay hindi lang po para sa mga pari, sa mga levita, kundi para sa bawat bahagi ng 12 tribo ng Israel. Ang lahat ay mayroon pong parte. Sa verse 10, sabi po dito, nang inilagay na ng mga magagawang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumwesto na ang mga nakabihis na pari, hawak ang kanilang mga trumpeta, pati mga levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pompyang. 11, nagsagutan sila sa pag-aawit ng mga papuri at pasalamat kay Yahweh. Itong kanilang inawit, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ngunit ang kabanatang ito ay natapos sa napaka-weirdong paraan, kakaibang paraan, sorry. Ang kabanatang ito ay natapos ng may kalungkutan. Marami sa matandang pari, levita at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Marami ring taong sumigaw ng may kagalakan. Ang mga daing o kaya pag-iyak na ito ay tila may kalungkutan.
Kung kaya naman masasabi natin na ang libro na ito ay nakakawili, kung titignan po natin ang huling bahagi ng libro ng Nehemiah, ang mga librong iyon ay o ang mga bahagi doon ay tila natapos din ng may kalungkutan. Kung saan tayo ay mapapaisip na maraming mga taong nakakita sa muling marami sa mga taong nakakita ng muling pagkakagawa ng templo ng Diyos, ngunit bakit napakarami mga tao ang puno pa rin ng kalungkutan? Naroon na pinuno ng Diyos ng kanyang presensya ang templo. At kumpara sa unang pagbabalik, ang pagbabalik ni Zerubbabel ay wala po doon masyado ang Shekinah. Hindi tulad nung panahon ni Solomon. Kaya makikita po natin na marami sa mga matatandang pari o matatandang mga katao noon ay kanila pong iniisip ang kanilang mga panahon. Sila'y napapaisip na dahil ba ito sa kanilang mga pagkakasala noong nakaraan, kung kaya hindi kasing kaluwalhati ng naunang paggawa ng templo, ang templong naroon ngayon. Ngunit ito rin ay dahil nag-iba na rin ang perspektibo ng Diyos sa mga panahon na yon. Hindi lamang siya nakapokus sa building, kundi maging sa komunidad. Ang focus ay hindi lamang muling itayo ang templo ng Diyos, ang mga haligi ng komunidad, bagkus ang kanyang tinitignan ay kung gaano nga ba kasolido ang komunidad na mayroon. Dapat nilang maunawaan na kahit pa napakaganda ng templo noon, ngunit kung tutuusin naman, ang kanilang sistema, ang kanilang uri ng pagpupuri ay hindi nakatutuwa sa kanya dahil sila ay sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya naman dito sa kabanatang ito, makikita natin na ang nais ng Diyos ay makita ang komunidad na magtipon-tipon na magpuri sa Kanya. Ito ang nais ng Diyos na makita. Kaya nga maging sa 70 AD na kahit wala na doon ang templo, mismong templo, ngunit para sa Diyos, hindi ito ang pinaka nakakalungkot na pangyayari dahil ang pinakamahalaga sa Kanya ay kung ang puso ba ng mga tao ay tulay na nanumbalik sa Kanya. Kaya naman para sa mga mas matatandang katao dito na nakakita ng templo at nalungkot, sila ay mga tradisyonal at
nakatutok lamang nakat, nakatutok lamang sa ah, nakatutok lamang sa kung anong nakikita ng kanilang mga mata. Ang focus ng Diyos, ang perspektibo ng Diyos pagdating sa iglesia ay maaari ding magbago. Kagaya po sa atin ngayon, tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging puno ng buhay at ang pundasyon nito ay ang Hesukristo, si Hesukristo. Pagdating sa puno ng buhay, naroon na dapat tunay ang pakikipag-ugnayan na mayroon tayo sa ibang tao. Uri ng pakikipag-ugnayan na may maayos na kalidad, na may maayos na kalidad. Tulad ng kung paano inudyok ng Diyos ang puso ng bawat isa na manumbalik sa Jerusalem, ngayon ay inuudyok din tayo ng banal na espiritu na lumikha ng puno ng iglesia ng puno ng buhay. Kung patuloy po nating tinitignan ng mga panahon noong araw, dapat po nating isipin na maging ang Diyos ay nagbabago. O kaya ang kanyang perspektibo pagdating sa maayos o kaya tunay na magandang iglesia ay nagbabago dahil ang mahalaga para sa kanya ay ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iba. Maaring may ilan po sa atin na nasaktan sa atin pong paglilingkod o kaya'y nasaktan dahil sa mga ginawa ng mga pastor, ng mga coworker. Ngunit sa puno ng buhay, dapat po nating harapin ang mga ito. Dahil kung tutusin ang mga gusot na ito ay magiging dahilan upang hindi po tayo makapagtipon-tipon. Kung kaya naman ngayong araw tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na ang iglesia ng Diyos ay hindi lamang po tungkol sa pagpapakita ng napakagandang uri ng mga programa, mga aktibidad. Bagkus, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ugnayan na mayroon tayo sa Diyos, ugnayan na mayroon po tayo sa ating komunidad. Naway maging tulad po tayo ng mga taong naitala sa libro ng Ezra. Naway ang iglesia ng Diyos ay magbigay kapurihan sa Kanya. Tayo po ay tumayo at purihin po natin ang Diyos. Dahil siya ang ating Diyos, ang Diyos na ito ay napakabuti at ang Kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan. Faithfulness lasts through generation. His faithfulness lasts through generation. Come to give me joyful song. Come to give me joyful songs. Into the Lord's the only God. It is you made us, we belong to Him. We are His people, the sheep.
Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tayo ay magpasalamat sa Diyos. Purihin po natin ang Diyos dahil sa kanyang katapatan sa atin pong mga buhay at sa mga susunod pang henerasyon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ng iyong katapatan ay naroon mula sa bawat henerasyon. Maraming salamat o Diyos dahil pinangunahan mo ang iglesyang ito ng makaraming mga taon. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan. Pagpasalamat natin siya na nagdala sa atin sa lugar na ito. At sa lahat ng mga taon na ito, naroon siyang naging tapat sa atin pong mga buhay. Maarin pong ang inyong pamilya ay naitatag dito. Tayo pa ay magpasalamat sa Diyos, ipagpasalamat ang lahat nating naranasan sa puno ng buhay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, kami ay tumitindig sa iyo bilang isang iglesia. Maraming salamat o Diyos dahil linayaan mo na manumbalik ang aming pamilya sa iyong presensya. Iyo ding pinangunahan ang aming pong mga anak upang manumbalik sa iyo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Mga kapatid, kung tayo po ay nagtipon-tipon bilang isang iglesia, naroon ang Shekinah o kaya ang kalwalhatian ng Diyos. Atin pong siyasatin ang ating mga puso, ano ang dahilan kung bakit po tayo hindi nagkakaroon ng pagkakaisa. Maaring sa atin pong cell group, may mga gusot
sama ng loob na mayroon po tayo sa ating mga cell leader, sa ating mga cell member, sa ating pong mga kakilala, sa ating mga kaibigan. Pakiramdam natin ay hindi po tayo nauunawaan. May mga pagkakataon na cell group, pakiramdam natin ay hindi po tayo nare-recharge. Kaya mas tinitignan po natin o kinukumpara po natin ang kung ano mang mayroon tayo sa mga dati nating karanasan. Ang Diyos ay nakikinig sa atin pong mga puso. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ngayon, O Diyos, ayaw naming manatili sa kadiliman. Tulungan mo kami na lumaya sa mga kadilimang ito. Kung may mga bagay na ipinapalala sa iyo ang Diyos, naway itulog mo ito sa Kanya at isuko ang lahat sa Kanya. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, amin pong inaamin na sa mga cell group namin kami ay nasaktan, pakiramdam namin kami ay hindi nauunawaan. May mga pagkakataon na pakiramdam namin ay sinasabihan lamang kami na hanapin mismo ang Diyos. Ngunit ang gusto lang naman namin ay matulungan kami sa pananalangin. Ngunit sa mga ugnayang ito, napakaraming mga hindi pagkakaunawaan. Panginoon, may mga pagkakataon na dahil sa pag-ibig at pagtitiwala na ito, kami ay nabibigo lamang at nasasaktan. Ayaw naming makiusap sa iba. Panginoon, tulungan mo kami na manumbalik ang dapat naming ugnayan sa ibang tao. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin ang mga kabiguan na mayroon tayo. Atin pong ipanalangin ang ating sarili, ipanalangin ang
Mga kalungkutan at kabiguan na mayroon tayo, isuko natin sa Diyos ang ugnayan na mayroon tayo sa iba. Panginoon, naway pagalingin mo kami, palayain mo kami. Tayo po ay manalangin sa Diyos at isuko sa Kanya ang ating mga sarili. Alam ng Diyos kung ano ang pinaka mainam para sa atin. Tanging siya lamang ang makakatulong sa atin. Mga kapatid, ang mensahe ngayong umaga ay nagpapaalala po sa atin na likhain ang templo ng Diyos. Tayo po ay humanap ng mga kagrupo. Tayo po ay manatiling nakatayo. At tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa iba. Sa atin pong paglilingkod, sa atin pong pagkikipag-ugnayan, atin pong tanungin kung ano ang kanilang pangalan, aling cell group sila kasama. Maaring may mga nasasalubong po tayo sa loob ng iglesia na hindi po natin lubos na makilala o kaya ay nakakausap. Ating ipanalangin na magkaroon tayo ng sapat na pag-ibig at pagmamahal at pagtitiwala sa ating pong mga cell members, sa ating mga cell leader.
Sunod, atin pong ipanalangin ang iba't ibang mga aktibidad na mayroon po tayo sa iglesia, sa youth zone, sa children church, at maging sa mga equipping center. Atin pong ipanalangin. Sunod, ang atin pong gusali. Ang BIC ay katatapos lamang po na ginawa, ngunit marami pa pong mga paggawa ang kailangan gawin. Atin pong ipanalangin ang tatlong bagay na ito. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan amin pong ipinapanalangin ang amin pong mga buhay. Naway tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala sa aming mga cell leader, sa aming mga cell member. Tulungan mo kami na mahalin ang bawat isa, makinig. Panginoon, ang paggawa ng iyong iglesia ay isang bagay na iyong nais para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na makipag-isa sa lahat upang malikha ang iyong iglesia. Naway pagpalain mo kami, tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Itaas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, sa iyong ngalan, akin pong pinagpapala ang bawat isa. Sa mga pagkakataon, O Diyos, na mas tinitignan namin, naway tulungan mo kami, O Diyos, na mahalin ang bawat isa, magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala sa bawat isa. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pagkakaisa. Naway maranasan namin ang iyong pag-ibig at tulungan kami. Patuloy mong pangunahan ang aming iglesia, ang mga branch church, maging ang mga ministeryo, iba't ibang mga bahagi ng iglesia. Lalo na ngayong Hulyo at Agosto, sa lahat ng mga gawain ng iglesyang ito, naway mapagpala ang lahat.